It's okay, I understand naman. I am so happy for you. Alam ko tuloy-tuloy ng project sa matatanggap mo niyan. Bukal sa loob na sabi ni Clara. Thank you for all your support. I never regretted na bumalik ako ng Pilipinas. Thank you sa pamimilit niyo sa akin ni Tita Diana. Natatawa pa ito pagkasabi noon. Sana hindi na lang namin ulit pinilit na umuwi. Tahimik na iling ng utak ni Clara na agad sinaway niya naman ang sarili. Dahil wala namang ginawang masamang kaibigan niya sa kanya. Oh, by the way, wala ba ako nalalaman na iwan mo sa London? Ha? Nalilitong tanong niya kay Cassie. Adrian was asking about your boyfriend in London. Why I haven't met that guy? You're so secretive na, ha? Natigilan siya. Bakit naman nagtatanong si Adrian kay Cassie tungkol sa boyfriend niyang naiwan sa London? So, who's this guy, Ash? What's his name? Kilala ko ba siya? Paungulit pa rin ang babae. Cassie, are you ready? Biglang may sumingit na boses ng lalaki sa background. Natigilan siya ng mabosesa niyon. Is that Adrian? Pangumpirma niya. Yeah. He is with me now. I'll go now, Ash. But I will make sure to know that guy na ayaw mong ipakilala sa akin. Mamaya niya na, baka ex ko pala yun. Pabirong sabi ni Cassie sa kabilang linya. Hindi siya nag-react sa biro nito dahil base yung utak niya kakaisip na magkasama na naman ang dalawa ngayon. Kaya ba hindi na nagpaparamdam at nagpapakita si Adrian dahil nakikita na agad itong bagong ka-fling? Hanggang sa may baba niyang phone nakatulala lang siya sa kawalan. Nagsiselo siya at nasasaktan at ayaw niyang ikaila iyon sa sarili. Ilang minuto mula na nagpaalam si Cassie, tumunog ulit ang phone niya. Ayaw na sana niyang sagutin sa pag-aakalang si Cassie ulit ang tumawag. Baka magkwento na naman to kung saan sila pumunta ni Adrian. Nang mapatingin siya sa screen ng phone, ano number ang nakalagay? Kaya alanganing sinagot niya ang tawag. Bago pa man siya makapagsalita, agad na may nagsalita sa kabilang niya. Is this Clara's number? Napakunot no siya ng mabosesa na nasa kabilang linya. Di niya kasi inaasahan tatawagan siya ng babae. Yes, who's this? Kahit may ideya na siya kung sino tumatawag, nais pa rin niyang makumpirma yun mula rito. This is Hannah. Can we talk somewhere later today? Hindi siya sanay na hindi magtataray ang tono ng babae. Bagkos para nakiusap ang boses nito. Anong pag-uusapan natin? Mas lalo napakunot siya nang itanong iyon. Matagal bago to nagsalita. About Adrian. Maikling sagot ng babae. Mas lalo siyang naintriga. Bakit nila pag-uusapan ng binata? Please, I just need a few moments of your time. Nakiusap ulit ang boses nito. Gusto sana niya itanong kung bakit kailangan siya nitong kausapin tungkol kay Adrian. Pero parang ayaw na magbigay ng iba pang detalye ng babae sa phone. Gusto raw nitong makausap siya ng personal. Nagbigay siya ng oras na available siya at ang babae ang nag-decide kung saan sila magkikita mamaya. Sa kabilang banda, napalingalinga si Clara habang hinahanap kung saan nakaupo si Hannah. Nakita niya naman agad daw nakaupo sa isang tabi, malayo sa iba pang customers. 5:00 pa lang ng hapon. Pagkagaling sa office, dumiretso na siya roon. Walang imek na umupo siya sa harap ng babae. Would you like to order something? Agad na tanong pa nito. No, busog pa ako. Tanggi niya. Tumango lang ang babae at uminom mula sa baso nito ng in-order na juice. Wala na siyang ibang nakikita sa mesa maliban doon. What's the real score between you and Adrian? Walang gatol na tanong ni Hannah. Nagulat siya sa direktang tanong na iyon ng babae. We are just business partners, that's all. Diretsang sagot niya rin. Matamang tinitigan siya ni Hannah. I want an honest answer. Nakasalalay kasi dito ang desisyon ko. He told me that this is into somewhere else. Now, hindi ba nito nakita pa si Cassie? Kung gano'n, hindi ba ito naglalagay sa opisina ng binata? Again, we don't have anything special going on between us. Kahit sinasabi yun na babahala rin ang puso niya sa narinig tungkol sa babaeng tinatanggi raw ni Adrian ngayon. Bakit yun nasabi ni Hannah? Please, I just want to make sure so I can decide. Nagulat na lang siya nang bigla itong umiyak sa harapan niya. I love Adrian mula na mga bata pa kami. It was a mistake when I agreed to marry Giancarlo dahil sa kagustuhan ng papa ko. I broke up with Adrian at hanggang ngayon, pinagsisisihan ko yon. I thought babalik kami sa dati ni Adrian nung hindi natuloy ang kasal namin ni Giancarlo. But when I came back, Adrian was different. I was thinking na normal lang iyon because may kasalanan din naman ako dati. I waited patiently for years. Hindi ko pinansin nung sinabi niyang may mahal na siyang iba a few years ago.
Wala ako nakitang babaeng umaaligid sa kanya, so ang akala ko, sinabi niya lang yun para saktan ako. I was willing to wait for him to love me again. Napasubsob na ito sa dalawang kamay niya habang panay pa rin ang iyak. Nakaawang ang tingin lang niya sa babae. Kung tutusin, pareho sila ng nararamdaman ngayon. Pero syempre mas masakit yun dito dahil mas matagal nitong minahal ang binata. Hinayaan niya lang tong umiyak ng umiyak. Hindi niya alam kung paano ito aaluin since hindi naman sila malapit nito. Maya-maya pinunasan nito ang mukha at saka pumormal na ulit nang tingnan siya. Last week kinausap niya ulit ako. He said that I should try to move on dahil ayaw niyang sayangin kong oras ko sa kanya sa paghihintay na mamahalin niya akong muli. He said he can only offer me friendship and nothing else. When I asked him kung ibang babae ba ang dahilan, he just said that he's also confused and undecided. Napaisip si Clara. Maybe hindi pa nakumpirma ni Adrian kay Hannah ang tungkol sa estado na nararamdaman nito kay Cassie since nasa getting to know each other stage pa lang naman ang dalawa. I just couldn't shake the feeling that you have something to do with it. Lalo pa na maalala ko nagtrabaho ka rin sa kanya dati. It was the same time nung bigla ka na lang nawala. Yung biglang pagbabago ni Adrian? Did you and Adrian had something going on before? Napatitig si Clara sa nagmamakaawang mukha ni Hannah. Kung hindi niya rin siguro na rin dahil masyadong puso, baka siyang nasa posisyon nito ngayon. Tapos na siya sa panahong pinagsisiyan ng sarili sa binata at ayaw na niyang maging ganun ulit. Hindi niya rin masisisi si Hannah kung bakit ito nagkakaganito ngayon. Biglang hinawakan ni Hannah ang isang kamay niya. Kung walang namagitan sa inyo dati, meron ba ngayon? I just could not let him go if hindi ko nakukuha ang konfirmasyon na may iba na nga siyang mahal. Ikaw ba nagmamayari ng puso niya ngayon? Nakita niya ulit ang pagmamakaawa sa mga mata ni Hannah. Dahan-dahan niyang iniles ang kamay sa pagkakahawak nito. We are just business partners, Hannah. Kung may iba man siyang pinagkukunan ng pansin ngayon, tinitiyak ko sa iyong hindi ako yon. Hindi naniniwala ang tinging ipinuko ng babae sa kanya. I am going back to the US next week for good. The reason I wanted to talk to you is to give myself peace of mind. Gusto ko maniguro na dapat ko na nga isuko ang pagmamahal ko sa kanya and move on. I don't know, but I get the feeling that I already got my answers. I don't need any verbal confirmation from you. Adrian is a good man and a good lover. Ingatan mong pagmamahal niya sa'yo because pagsisisihan mong mabuti kung mawawala iyon. Thank you for sparing some of your time with me today, Clara. I wish both of you the best. Matipid nang umiti pang babae sa kanya. Hinawakan ulit ang kamay niya bago ito tumayo at umalis. Hindi na niya nagawa pang itanggi ang mga sinabi nito dahil ayaw niya nang dumagdag sa sakit na nararamdaman ni Hannah. Kung kukumpirmahin ba ni Adrian at Cassie ang relasyon nila, darating din ba sa punto may isipan niyang bumalik ng London para makalimutan ang sakit? Paano ang mga anak niya? Hihilain niya ba ulit ang mga ito kung saan dahil lang hindi siya nakayanan ng sakit sa puso? Parang gusto niya ring gumaya kay Hannah at tumagulgol ng iyak. Sa tingin niya guminhawang pakiramdam ng babae. Pagkatapos ito ang pakita sa kanyang lahat ng saloobin nito. Nai-imagine niyang sariling baka gawin niya rin yon sa harap ni Cassie kung hindi niya makayanan ang sakit kapag nangalaman na nga niya may relasyon na ito kay Adrian. Napabunto hininga siya. Malapit nang dumating ang mga anak niya. Matatago ba niya ang katotohanan kay Adrian kapag nakita nito si Cheska? Kamukhang kamukha ito ni Adrian. At kung malaman nga ng binata, paano niya i-handle ang sitwasyon? Ngayon niya ulit gustong pag-isihan na desisyon na bumalik ng Pilipinas. Tahimik na kasi ang buhay niya sa London kasama ng mga anak at ang lola niya. Bumalik pa talaga siya rito para lang magulo uli. Imbes na umuwi sa bahay niya, dumiretso siya sa bahay ng ina. Ayaw niyang mapag-isa ngayon. Kailangan niya ang kalinga ng ina. Nagtaka pa siya na makita ang isang kotse sa labas ng bahay ng mama niya. Pagpasok niya, narinig niya ang masayang tawanan nito at ni Cassie sa kusina. Bumili na siguro ng bagong kotse ang kaibigan at iyon ang nakita niya sa labas. Natigilan siya na makita si Cassie at ang inang magkatabing nakaupo habang masayang nagkukwentuhan. Napadakon tingin niya sa lalaki nakatalikod na parang busy sa niluluto. Nakataas pa ang manggas ang suot itong polo at may suot na apron ang humarap sa kanya, bit-bit ang isang kawali. Natahimik ang lahat na makita siya. Tatawagan na sana kita, anak. Nagpresenta kasi magluto si Cassie for dinner pero ang siste nasunog niya ang niluto kahit si Adrian nang tumapos. Natatawang sabi ng mama niya. Tumawa na rin si Cassie habang si Adrian tahimik lang na nakatingin sa kanya. Bakit? Ano bang meron? Tipid nang umiti lang siya sa mga ito.
We want to celebrate something and gusto namin kayong unang makakaalam. Masayang sabi ni Cassie. Oh no! I-announce ba ng dalawa na sila na? Gusto niyang tumakbo palabas para wag marinig ang announcement na iyon. Anong good news? Mabutit lumabas pa yun sa bibig ni Clara. Gusto niyang pumikit ng mariin. Wala sa loob na tinakip niya ang dalawang kamay sa tenga nang bumuka ulit ang bibig ni Cassie. Eto na nga at kukumpirmahin na nila. Bigla siyang pumikit para wag niyang mabasa ang sinasabi ni Cassie mula sa bibig nito. Hey, are you okay? Agad binaba ni Adrian ang hawak na kawali para lapitan siya. Napadilat siya nang biglang yugugay ni Adrian. Ang dalawang braso niya nakaangat habang nakatakip sa tenga ang dalawang kamay. Napakurap-kurap siya rito. Tumayo ang mama niya at si Cassie na parang takang-taka at nag-aalala sa kanya. I'm sorry. Bigla kasing sumakit ang tenga ko. Tanging nasabi niya na inres ng kamay ng mga tenga. Bakit sumakit? Ipa-check up natin yan bukas. Word na tanong ng ina na akmang titignan ang tenga niya pero naunahan na pala ito ni Adrian. Nagulat na lang siya na masuyong hinawakan ni Adrian ang isang tenga niya at sinusuri. I don't see anything wrong. Pero dapat nga ipatingin mo sa doktor agad-agad. Baka may infection na pala sa loob. Dumampi pa sa tenga at leeg niya ang mainit na hininga ng binata na magsalita ito dahil malapit na rin ang mukha nito sa tenga niya. I'm okay. Agad iniwas niya ang sarili sa binata. Mabuti na lang binitawan siya kaagad nito. Ano nga pala ulit yung good news ninyo? Ayaw na sana niyang ulitin pa ni Cassie yun dahil nakaligtas na sa pandinig niya noong unang beses. Tumingin pa si Cassie kay Adrian bago napangiti uling tumingin sa kanya. An international client is willing to give me a contract as a model, and that's because of Adrian's help. Masaya na ulit bilita ng babae. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Maya-may napangiti siya tapos biglang tumawa. As in? Yun pala ang good news ng dalawa? Hindi pala nito sasabihin sila na. Siya na ang kausang yumakap kay Cassie at mas nang ibabaw yata ang kasiyang nararamdaman niya kaysa rito. Wala sa loob na niyakap niya rin ang katabi ni Cassie. Nalulunod pa kasi siya sa kasiyang hindi pa pala magkasintahan ng dalawa. Mahigpit na yakap naman ay sinakli ng kayakap niya ngayon. Natigilan lang siya ng parang matigas na katawan ang umiipit sa katawan niya. Saka lang niya napansin si Adrian palang kayakap niya. Agad kumalas siya bago pa man mapansin ng ina at tikasi ang reaksyon niya sa yakap ng binata. Nalunokso pa yata ang tingin ni Adrian sa kanya bago nito binalikan ng kawali na iniwan. Hinila na siya ni Cassie maupo kasama ng mama niya habang hinayaan na si Adrian na tapusin ang niluluto nito. Smells good. Ito na ang kulang sa dinner natin. Bigla na lang sumulpot si Giancarlo na may bitbit na bote ng wine. Nandito ka na pala, Clara. Susunduin na sana kita sa bahay mo. Nakangiting sabi ni Giancarlo nang makita siya. Have you been to her house? Biglang sumabat si Adrian na humarap sa kanila kahit nagluluto. Matagal na hindi sumagot si Giancarlo. Tinatansya ang reaksyon sa mukha ng kapatid. Hindi pa naman. Natatakot talaga ako kapag tinatanong mo ako tungkol kay Clara, bro. Looks like you're about to devour me alive. Natatawang sagot ni Giancarlo. Tawanan ng lahat maliban sa kanya. Bakit ba pakiramdam niya tinutukso pa rin siya ni Giancarlo sa kakambal niya at sa harapan din ng mama niya at ni Cassie? Napatingin siya sa kaibigan pero wala naman siya nakikitang kakaibang reaksyon sa biro na yun ni Giancarlo. Sa kabilang banda, naunang nagpaalam ang ina niya na magpapahinga dahil may maagang meeting pa ito kinabukasan. Naiwan silang tatlo sa sala habang umiinom ng wine. Nakaapat na bote na sila ng wine at nagsimula ng uminit ang pisngi ni Clara habang si Cassie magiging matabil. Do you have beer, Ash? Nakakabitin kasi ang wine. Biglang tanong ni Cassie. I don't think magandang ideya na pagsabay ng wine at beer. Nasabi niya dahil hindi rin naman siya sigurado. Isang beses lata siyang uminom ng todo sa loob ng ilang taong pananatili niya sa London. I think that would be fine as long as we will drink moderately. Si Adrian ang sumagot. Alanganing tumango siya para kumuha ng beer sa fridge ng mama niya. Lagi may nakahanda silang ganong inumin para sa mga bisitang kliyente at mga kaibigan. Kulang na nga lang magtayo ng sariling convenience store ang mama niya sa loob ng bahay dahil kumpleto sila sa iba't ibang klase ng pagkain at inumin. I will go with you. Alok ni Adrian na tumayo na rin nang pumunta siya sa lugar kung saan nakastock ang mga inumin. Tatanggi sana siya pero ano namang idadahilan niya kung bakit ayaw niya magpasama. Walang imiyak na nakasunod lang si Adrian sa kanya.
Kumuha siya ng pwede niyang paglagyan ng mga beer na nasa lata. Hindi niya alam kung ilan ang kinuha nila. Basta na lang silang kumuha ng ilang piraso. Na makabalik sila ay nakasandal na sa sofa si Cassie habang patawa-tawang kausap si Giancarlo. Inilagay nila sa mesa ang mga canned beers. Kumuha agad si Cassie at binuksan ng isa. Nilagok nito yon na para bang uhaw na uhaw. Wow! May bala ka bang maglasing? Natigilang tanong na Giancarlo. Humagikik lang ang babae. What would you do if you like someone so much but you don't want to give him the impression that you are just a cheap thrill? Out of the blue, tanong ni Cassie kay Giancarlo lang nakatingin. Si Adrian ba ang pinariringgan ng kaibigan niya? Dahan-dahang umupo siya at kumuha na rin ng beer. Napatingin siya sa kay Adrian na sa kanya pala nakatingin. Hindi ba to nakikinig kay Cassie? Well, all is fair in love. Wala naman sa gender yon, so don't stop yourself from expressing what you feel. For someone dahil lang sa babae ka, you have every right to tell person no as long as wala ka namang tinatapakan tao. Sagot naman ni Giancarlo. Iniiwasan ni Clarang mapatingin ulit kay Adrian at sunod-sunod din ang paglagok sa beer. I really like someone now. Nakita niyang dumako na ang mga mata ni Cassie sa binata. Si Adrian para namang may sariling mundo na parang walang naririnig sa paligid. Oh, I'm not sure what to tell you, but the answer is right in front of you. Matalinghagang sabi ni Giancarlo nang sundan ang tingin ng tinitingnan ni Cassie. Adrian, what would be the tell sign that you are interested with someone aside from giving your flirtatious smile? Nakatawang tanong ni Cassie na pumupungay-pungay na ang mga mata. Saka lang bumaling ang tingin ni Adrian sa babae at napatawa ng mahina. I'm in a hot seat now? Pabirong tanong ng binata. Naiines si Clara dahil para nagkakarutan ng dalawa sa harapan nila. Mabilis na inubos niyang laman ng lata. Kumuha ulit na isa pang lata ng beer at binuksan iyon. Nakita niyang tumayo si Giancarlo at tinabihan siya. I really don't know why love can be this complicated. What? Are you planning to get drunk now? Mabuti sana kung mapapaamin kayo ng alak. Nagtatakang napatingin siya sa lalaki. Ano bang pinagsasabi nito? May problema ka ba about love? Tanong niya dahil sa sinabi nito. Biglang napabunghalit ng tawa si Giancarlo. Dumako ang atensyon ng dalawa sa kanila dahil sa pagtawang iyon ni Giancarlo. Looks like you already have a prospect daddy for your kids. Si Cassie ulit. Kinakabahang napatingin agad siya sa babae. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Clara. Wag naman sanang kung ano-ano pang lumalabas sa bibig nito dahil sa kalasingan. Kids? Kaninong mga anak? Naguguluhang tanong ni Adrian sa babae. Nawala tuloy ang kalasingan ni Clara habang di inaalis ang tingin kay Cassie. Nakita niya sumandal na ulit si Cassie sa sofa at ipinikit ang mga mata. Di na ito nagsalita pang muli. Medyo nakahinga siya ng maluwag dahil para nakatulog na ito. I think lasing na nga siya masyado at kung ano-ano na lang ang sinasabi. Natatawang sabi ni Giancarlo. Nagulat na lang sila nang biglang kumilos ang babae at akmang tatayo. What time is it? I need to go home. My manager will pick me up tomorrow morning. I don't want to miss our flight. Ngarag na tumayo na ang babae. Maagap na inilalayan ito ni Adrian bago pa matumba sa sobrang kalasingan. No, I need to go now. Pagpapumilit ng babae. She can't drive. Iyahatid ko na siya. Pagpapresenta ni Giancarlo. Nagtatakang napatingin si Clara dito. Bakit ito nagpresenta at hindi si Adrian? Nahulaan yata ni Giancarlo ang tanong sa utak niya. Adrian was using his motorcycle. Mahuhulog lang sa daan si Cassie sa kalasingan. Sasakyan ko yung nasa labas. Maybe we will call it a night. Dediretso na rin ako ng bahay. Pakisabi na lang sa mama mo na thanks sa pag-invite sa amin dito, Clara. Ani Giancarlo na umalalay na rin kay Cassie. Tumango lang din siya at tumayo na. Natigilan pa siya nang tumunog ang phone niya. Nabasa niyang text galing sa senior designer ng kumpanya at nire-remind siya na ipapasa niyang designs dahil kailangan niya yun bukas ng umaga. OMG! Nasa bahay niya mga yun. Kinuha niya na rin ang bag niya at napagpasyahan na umuwi na lang ng bahay ng gabing iyon. Nag-iwan siya na message sa ina na hindi na lang muna siya magpapalipas ng gabi sa bahay nito dahil may kailangan siya ipasa bukas ng umaga. Naabutan niya ang dalawa na pinagtulungang ipasok si Cassie sa loob ng kotse ni Giancarlo. Nang maayos na nakaupo ang babae sa loob, kahit nakapikit, lumapit si Giancarlo sa kanya para magpaalam muli. Mabilis na umupo na rin to sa driver's seat at pinaandar na ang sasakyan. Saka lang niya napansin ang motor ni Adrian na nakaparada sa hindi kalayuan.
Naiwan silang dalawa at bumaling na ulit si Adrian sa kanya. Pakisabi na lang sa mama mo na umuwi na kami. Seryoso pa rin ang mukha nito. Tumango-tango lang siya habang napahawak sa noo. Para kasing naliyo siya bigla. Yeah, nag-text na ako sa kanya. Uuwi na rin muna ako sa bahay ko. What? Dito ka na matulog dahil medyo tipsy ka na. Nakakunot to ang sabi ni Adrian. I need to drive safely. Aalis sana si Clara nang bakiran siya nito. Sumabay ka sa akin. I won't let you drive na nakainom ka. What? Iyahatid mo ba ako gamit ng motor mo? Natatawang sabi niya. Yes. Walang gatol na sagot nito. Umiling-iling siya habang natatawa pa rin. Kung mapilit ka, Ash, then I have to call your mom para siya na mismo maghatid sa'yo. I believe her driver is not available tonight. Nakipaglabanan siya ng tingin ng binata. Nakita niyang handa nga itong gisingin ng mama niya dahil nakanda ng phone sa kamay nito. Bumuntong hininga siya kapag kuwan. Then let's go. Agad na sabi ni Clara na nagpatiunan ng maglakad papunta sa nakaparadang motor nito. Napahalokip-kip na tumayo siya sa tabi ng motor ng binata habang nakatingin sa katiwala ng ina na nagsara na ng gate. Binilinan pa niya itong uuwi na muna siya bago pa siya lumabas ng bahay. Binigay ni Adrian sa kanya isang helmet. Padaskol na kinuha niya iyon saka sinuot. Nabigla pa siya nang itong nagkabit ng lock nun habang suot niya. Nakatutok ang tayo nito sa lock habang mataman siyang nakatingin dito. Alanganing umangkas siya sa likod ng binata. Napahawak lang siya sa damit nito nang makaupo na. Parang ines na kinuha ng binata ang dalawang kamay niya para ipayakap sa katawan nito. Para wala ng gulo, hindi na lang niya inalis ang dalawang kamay sa pagkakayakap dito. Nang paandarin na nito ang motor, humigpit na ang kapit niya rito. Parang gusto niyang pumikit habang nasa biyahe. Hindi niya namamalayang na idikit niya na ang pisngi sa likod nito. Claire! Bigla rin namang napadilat ng malakas na tinawag ni Adrian ang pangalan niya. Huwag ka magkakamaling matulog. Baka mahulog ka. Nilakasan pa nito ang boses para marinig niya. Okay. Pilit kanyang idinilat ang mga mata habang tumatakbong motor nito. Nagtaka pa siya nang di siya nito tinanong kung nasa ng bahay niya. Pero alam na agad nito yon. Tumigil nga sila sa tapat ng gate. Inalalayan siya nitong bumaba ng motor at ito na ang nagtanggal ng suot niyang helmet. Binuksan niya ang gate at wala naman siyang katiwala na naglalagi roon. Plano niyang kumuha ng katiwala kapag dumating na ang mga anak. Hindi rin naman kasi basta-basta na papapasok ang subdivision nila dahil sa higpit ng seguridad. Akala niya aalis na si Adrian nang mabuksan na niya ang gate. Pero nanatili ito nakatayo sa tabi niya hanggang sa pumasok siya. Napatingin siya rito na akbang isasara niya na ulit ang gate. Salamat sa paghatid. Matagal itong nakatingin lang sa kanya. Aren't you going to invite me in? Natigilan si Clara. Alam niya nakainom din to. Baka gusto muna nitong mahimasmasan ng konti bago bumiyahe na naman pa uwi ng bahay nito. Coffee? Tanging nasabi niya. Sure. Hindi dito inaalis ang tingin sa kanya. Pamasok ito at agad nilak ang gate. Pasok tayo sa loob. Biglang parang naaasiwa siya dahil nanatiling matiim ang titig nito sa kanya. Nang nagpatiuna na siya maglakad, biglang hinila nito ang kamay niya. Gulat na napabaling ulit siya rito. Walang imek na hinila siya nito palapit at nabigla siyang lalo nang dumakong isang kamay nito sa batok niya at marahas na hinagkan siya sa mga labi. Nanlaki ang mga mata niya sa ginawa ng binata. Masyado nagiging malikot na si Adrian. Hindi na nag-atubili pang yumapos na rin sa balikat ni Adrian ang dalawang kamay niya nang tuluyan na siyang humarap dito. Mainit na nilalabanan sin siya ang hagkan nito. Sinarado niyang utak sa kung ano pa mang babala ang sasabihin nito. Ang tanging nangibabaw sa kanya ngayon ay ang pagkasabik niya sa mga hagkan at haplos ng binata. Ano ang gagawin ni Clara? Sakaling palitan na siya ng binata, makaya kaya niyang tanggapin? Tanging pagsasano na lang ba ang namamagitan sa kanila at wala nang halong pag-ibig? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.